So, good morning po mga kapatid. INBTV po ulit. Ang iluluto po natin ngayon ay ginisang pechay na Tagalog. So, isa po ito sa pinakamadaling lutuin. At isa rin po sa mga gusto ng aking anak, pechay. So, pasensya na kayo mga kapatid. Ako lang po ang nakuha ng video at gawa yung aking pong bunsong anak ay pumasok na po. So, salamat po sa Diyos at meron naman po tayong kakainin sa ating hapagkainan. So, ito natin yung ating sibuyas. Hindi magalaw po. Ako lang po kasi nakuha. Pasensya na po. Ito yung ating bawang. Yung iba po, naglalagay pa po ng kamatis. Ako po, hindi po. Kasi kamatis po kasi minsan mabilis mapapanis ang ulam. Pero depende po sa inyo kung gusto nyo pong lagyan ng kamatis. Kasi ginisa naman po ito. So, pwede rin po may kamatis. Tapos po yan, nalagay po natin yung ating ground pork, hindi na baboy. Yung iba po, ang ginagawa nila, yung heavy. Kung alam niyo po yung heavy, yun po yung maliliit na hipon. Pwede rin po yun. After po nito, lalagyan ko po siya ng pork cube. Lalagyan po natin yung pork cube. Kailangan po natin tumulo yung maluto yung ating brown pork. After po yan, lagyan po natin ng konting asin kasi meron na po siyang pork cube, konti lang pong asin. Tapos po yung pamintang durog. Lagyan po natin ng konting toyo. Tansyahin nyo na lang po kung gano'ng karaming toyo gusto nyo. Lagyan po natin. After po yan, lagyan na po natin yung ating hugas bigas na tinatawag.
Depende po sa dami. Kung gusto ko marami para may sabaw po. So, hintayin po natin kumulo. So, maya-maya po ulit. So, ayan mga kapatid, tingnan po natin. So, ayun po, nakakulo na po. So, ilalagay na po natin yung pinaka-tangkay ng Peche Tagalog. Unahin lang muna natin yun. Napakatagal pong nakababad yan. Kasi po, kaya ako po ginagawang ibabad yung mga gulay. Kasi po, yung iba po kasing mga gulay na nanggagaling sa market, bago po nila i-deliver sa pinaka-market yan, ini-sprayan pa po nila yan para maging parang sariwa po sila. Although fresh naman din po yan, kaya lang po meron po silang ini-spray. Hindi ko po alam kung ano po yung ini-spray nito. So kaya ako po, para makasigurado, ibinababad ko po ng matagal yan. Kung ilang oras po nakababad sa tubig yan. Yung lalong-lalo na po yung talong, naku, napakaano po ng spray noon. Bago po nila dalhin sa ibenta sa merkado yun, ini-sprayan pa po nila. From farm to market po, yun, ini-sprayan po nila. Para maging fresh. Para makasigurado po kayo sa mga gulay, babad nyo po na matagal sa tubig. Isa po sa mga tip ko po yun. So, mamaya po ulit. Kuliin po natin ulit mamaya. Ayan na po. Ayun mga kapatid. Ito na po yan. So, yung ilalagay po natin ay itong ating pinaka-leaves na ng Peche Tagalog. So, ayan po. Babad na rin po sa tubig to. Dinirain ko na lang po yung tubig. Isa po sa mga paboritong ulam ng aking dalawang anak yan. Yung Peche Tagalog. Ginisang Peche Tagalog. Pasensya na po at magalaw. Ito lang po. Yan, halayin po natin ng konti. Ibabaw po natin yung ating pork. Naging ibabaw natin. Mabilis lang po maluto itong pechay. Yan, masarap po yan. Medyo may sabaw-sabaw ng konti. Kasi po yung mga anak ko napakahilig sa may sabaw. At syempre po kasahog na rin yung aming alagang aso at saka pusa. Kasama na po dito. Kasahog na po namin. Ayan. Pag kumulo na po yan, okay na po yan. Maya-maya po ulit. So ayun mga kapatid, luto na po yan. So papagayin na po natin sa gasol ng ating ulam. Okay na po yan. So ito na po, haloy na po natin. Yan po. Kung nagustuhan niyo po yung aking video, aking pong niluto ay ginisang Peche Tagalog. Ayan po. Salamat po sa Diyos at meron naman po tayong kakainin. Kung nagustuhan niyo po, paki-like,
paki-share po, paki-subscribe po sa INB TV. Maraming salamat po. Salamat po sa Diyos.